So hello guys, kung bago ka palang like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Okay? So, eto po na guys, naglinis muna akong bago nag-vlog. Ito po yung ano natin, papatuloy natin yung ibang video tungkol sa how to overcome challenges in life. Okay? At saka mamaya tatlong health tips and advice. Ito po yung first 1-3 natin. So, sa ating welcome po guys sa ating how to overcome challenges in life. Ito po yung natutunan ko guys through experience. Okay, ako ay may sariling problema din. Alam mo natin bawat tao may sarili-sariling kanya-kanya problema. Ngayon is how to overcome it, kasi ang buhay talaga is marami talagang pagsubok or challenges. It means hindi talaga siya madali. So, diba, parang nangangarap ka ng 199. So 1,000 score or 1 game, wala, imposible talaga 'yan. Pero ngayon dahil sa motivated ka at alam mo yung gagawin, maabot yung pangarap natin. Is yun lang po na between the distance between dream and reality is the action. Paano natin siya gagalawin? So, example, panalo ng loto or maghanap ng the right one sa iyo, action yun. Yung paano ka makagraduate sa school, makahanap ng trabaho, o makapera, o makanegosyo. Ang importante is, ang tanong is, how you gonna put the action into make it to a reality? Paano ba, ano bang gagawin mo para mangyari yung gusto mo sa ginagawa natin araw-araw? It's a challenge. Example, makagraduate ka sa school, how to overcome those bisyo. Mahirap din yan. Diba? Lalo nang sanay ka sa mga bisyo, diba? So, bibigyan ko kayo ng example guys sa aking how to overcome challenges in life. Bali, doon sa ako sa simbahan, ang kaibigan ko lang talaga mga taga-simbahan guys. Lahat ng tao may problema, may kapwa at sariling mga problema. Example, walang pera, most common ha, walang pera. Walang jowa, walang bahay, walang pera, ano pa. Gusto manalo ng loto, yun ang mga most common na gusto nila, yung mga yung gusto nila magbibisyo sila. Ito lang yung masasabi ko po. Kasi mahirap nang isa-isahin yung advice ko Itong YouTube ko, ma-personal mo, hindi ginagawa ko itong sinasabi ko. Is apply what you say. Yung sinasabi natin, ginagawa natin yan. Example lang. Yun, may problem, di ba? Mayroon din na kaming kilala dati na yung sa simbahan namin, Deacon G. Rosales, sa Paul Deacon Jake, di ba? Tignan nyo na lang sa playlist. 2019. Bago kami mayroon na akong papakilalang tao. Kung ang example lang sa kanya, namatay na siya ngayon noong pandemic. May blood siya, may sakit at matanda. Ito lang yung kinukwento niya, sinishare sa akin. Maraming nagkukwento sa akin ng mga problems. So, paano ma-overcome natin yung mga challenges na yan. Ganito yung nangyayari sa kanya. Si Deacon Jake Rosales, yung matanda, puti ang buhok, para din siyang rockstar ang mukha Hindi ko naman siya pinahiya kasi wala na talaga siya. Patay na siya. Pero yung sinishare niya sa akin, nilagay ko sa puso't isip ko kung paano ko maalala yung sinasabi niya. Ito po yung kwento niya. Dati may 3 beses siya nakaasawa o 2. Di pagkatapos yung unang asawa, niloko siya. Then yung pangalawang asawa, pinatay yata yun. Niloko siya. Then pangatlo, nagloko din. Ngayon, nag-a-abroad siya. Matagal na, 1970s pa yata. So, masosyal siya, mabungga yung lifestyle niya. Then, ayun ang mga kwento niya, yung past niya. Katapos, marami siyang mga anak. Then, iniiwan niya lang. Then, ang problema noon, nung kabataan niya, hindi niya na-sustensahan o nabigyan ng pangailangan yung mga anak niya. Tapos yung asawa na hindi niya alam yung gagawin din. Ang alam ko nasa simbahan siya. Pero hindi niya naalagaan na provide yung pamilya niya. Nalungkot ako sa kanyang ginagawa. Ngayon, nalulung siya sa bisyo, sa droga dati. Kahit sa simbahan siya, nag-reliyo siya, nag-aalak. Minsan nagsasabo, nagdodroga. Ngayon, marami siyang pera, maraming friends, sample lang ba? Yung sinasabi ko, hindi ko siya sinasaraan, ginagawa ko lang siyang example. Diba? Para matuto tayong lahat na hindi lahat ng ginagawa natin ay bubunga ng magandang
buhay sa future. Ngayon, nung tumanda na siya, nung nagpunta sa simbahan namin nila Elder Nilo doon sa Taguig din, wala ka siyang matirahan. Ngayon nung tumanda na siya, nagkakasakit na siya, umuwi na siya sa Pilipinas. Ngayon, ano na lang mga racket na tinatrabaho niya, nagbibisyo pa rin siya. Ngayon, hindi siya nakaipon ng kabataan, hindi niya nabigyan ng suporta yung anak niya. Yung lumaki na, yung tumanda na siya, nagkakasakit, wala na siyang pera, wala na siyang kahit saan na lang siya tumitira. Ngayon, ang sitwasyon sa kanya ay wala siyang perang naipon. Siyempre, walang trabaho, di ba? Or wala siyang klarong trabaho. Ngayon, galing sa OFW, nagsasakit. Nung lumapit sa kanyang mga kapamilya, mga kamag-anak, ay wala siyang malapitan. Wala siyang mapuntahan. Katapos, nagpatulong pa siya sa akin yung year 2018 or 19 sa YouTube. Yung nananawagan sa kanyang kamag-anak. Ngayon, yung kapamilya niya. Ngayon, nung inutos niya ako hindi siya malabo yung mata niya. Nakakaawa talaga. Tinutulungan ko siya na mag-internet. Kahit wala siyang pera, bibigyan ko siya. Ako magbabasa sa FB niya, magagawa ng FB message. Wala talaga, wala siyang cellphone, walang contact. Ako nagagawa ng account niya. Tapos nagtuturo ako yung mga matulungin ako maawain ako Ngayon, hindi ko alam pero alam ko sa puso ko na ganun. Ngayon, ang nangyayari, yung mag-offline siya, ikukontakin, hanapin daw yung mga pangalan na kakilala niya. Nung nag-online siya, iniiwasan talaga siya. Bali, iniiwasan, hindi talaga siya pinapansin. Ngayon, baling duda ako sa kanya, sigurong kabataan, grabe sigurong galit nung anak niya, yung pamilya. Dahil wala siyang malapitan na yung pagtanda niya, masakitan, maghingi ng mga maintenance niya sa sakit, wala siyang makain, wala siyang pera pangbayad ng upa o saan makatira. Hindi libre lahat kahit tumatanda. Ngayon na nagkasakit siya, wala, doon lang sa simbahan, pero makakalimutin na daw siya kasi parang nasunog na yung utak niya sa kakasyabu daw niya. Siya nag-aamin din sa sarili niya na may kasalanan siya na ginagawa. Hindi siya seryoso kang God Yahweh sa langit. Hindi siya seryoso sa simbahan. Bali, nagsisimba siya, hindi siya seryoso, ginagawa niya yung mga masama na hindi dapat gagawin. Yung magdodroga, mag-aalak, magsisigarilyo, parang na-backslide ba, na iwan niya yung simbahan. Ngayon, yung matagal niyang ginagawa niyan, nakalimutan niyang alagaan at bigyan ng tulong yung anak niya, pamilya. Ngayon, lumaki yung anak niya, may hatred, may tanim na galit kasi, ama ka, bakit mo inuuna mo yung sarili mo or inuuna mo yung bisyo mo? Ngayon ko lang naalala yun ng ilang araw lang kahapon. Sinabi ko rin sa pinsan namin. O kwento ko lang i-share. Yun lang po guys, na kawawa talaga siya, na naaawa ko kasi wala, yung isa simbahan na lang naawa sa kanya. Pero hindi naman ako nagagalit sa kanya. Parang nagagawa ko ng lesson talaga. Na yan ang dahilan guys, na maganda pa nung kabataan tayo, umiwas talaga tayo sa bisyo. Ang leksyon, namatay talaga siya sa pandemic. Bali, kinuha lang sa pamilya niya na namatay ng ilibing lang. Wala, hindi yung buhay pa siya na hingi siya ng tulong. Iniwasan talaga siya. Hinihintay lang siyang mamamatay. Nakakawawa naman doon. Nasasaktan, nadudurog ang puso mo. Pero, base ko lang sa analysis, sa nangyari at ginagawa niya. At yung storytelling. Parang na-analyze ko na hinintay lang niya ng pamilya niya na mamatay siya at ililibing lang itong pandemic. Katapos, hindi naman siya sa COVID namatay, sa high blood. Kasi nag-ano siya na sa mga herbal, wala siyang mabibiling gamot, wala siyang mag-check up, then palakwento siya about sa simbahan. Pero noon, medyo na yun, di mo masasabay yung 200 na yung kabataan ka, gumagawa ka ng masama. Ngayon, kabataan ka ngayon ha, youth ka ngayon, or anong edad mo ngayon, 30, 40, 50. Ngayon, masama ang ginagawa natin, nagbibisyo. Example lang yung diko namin sa simbahan dati. Namatay siya 2020. Ngayon,
Ginawa niya lahat ng gusto niya. Maging selfish siya, puro galit lang niya, iniisip niya. Nakalimutan niya si God Yahweh. Then medyo huli na, medyo matagal niya ginagawa yung bisyo niya. Ngayon nasusobra niyang droga, hindi niya nakontrol yung sarili niya. Nasunog yung utak niya, makakalimutin na siya. Hindi niya na maalala yung ginagawa niya. Yun ang kawawa din na nagkakasakit ka rin sa bisyo at wala kang naipon. Pagkatapos, diyan ko rin na-realize na kung anong tinatanim, yun din maaanin natin. Kung magsasabo tayo ngayon, magbibisyo ta, hindi tayo maingat sa mga pagkain kinakain, puro lang friends doon. Marami siyang friends. Ngayon tumanda siya, nagkasakit. Wala na siyang malapitang pamilya kasi pinabayaan niya. Yun lang din na importante na bigyan mo ang pangailangan ng anak, gagawin mong lahat para sa pamilya mo. Para pagtanda mo, paglaki mo, pagsakit mo, ay may pwedeng kang mapuntahan na pamilya. Anak, ganito, diba? Kasi noong malusog ka pa, inuna mo yung anak mo. Hindi ka gumawa ng bisyo at ginawa mo yung trabaho para ibigay mo sa pamilya. Pero yun ang parang natouch talaga ako sa story niya. Kasi yun lang ang lesson sa ating lahat na wag kang mag-expect, wag tayong mag-expect na kagandang buhay kung masama ang ginagawa natin. Ang bisyo talaga yung alak, sigarilyo at droga at yung pagchichicks na yan. Wala talaga kang maibubungang magandang buhay dyan. Lalong mahirap na nga tayo. Bakit tayo nagtatrabaho? Hindi tayo mayaman kasi nagtatrabaho tayo. Kasi hindi tayo mayaman. Hindi tayo negosyante. O ngayon, noong may pera ka na hindi mo inipon, inuna mo yung bisyo, tali ka na noon. Pag magkasakit tayo, o pinabayaan yung pamilya natin, wala ding mangyayari sa buhay natin. Diba? Yun ang how to overcome challenges in life. Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Kasi dahil ginawa niyo mga brother, sister, o nanood sa YouTube dito ngayon, ginawa niyo yun dahil sa galit, guys. Yun lang din na kung nasa simbahan tayo, huwag tayong magalitin. Always do the right thing. Dapat laging gagawin ang tama. Kahit walang taong nakakita sa'yo, bawal to magdroga. Sabi ni Bro Jeremiah, magsayo dito sa YouTube, na bawal ang magsigarilyo. Sundin mo yan kasi habang tumatagal man ginagawa yan, yung mga sigarilyo na yan, mga chicks, droga, inom ng alak, ikaw lang din masasaktan, lalo na mag-inom ng soft drinks, o makain ng mga karne, processed food. Kung magkasakit ka, good luck na. Yung milyones mo, mauubos lang din yan. Yung mga, sabihin mong 20 years ka nagtatrabaho, nag-iipon. So, makaipon ka ng mga, kahit sabihin mong 7 million, 10 million, o 5 million. So, buong buhay mo. Pag magkasakit ka na, wala na yan. Kasi dahil sa mahal ang mga bilihin ngayon, renta pa lang mahal na. Ilang libo na, 5,000. Pagkain pa lang. Pagkain, gasol, lilibre lahat, bigas, isa-isa yan. Renta mo pa, o mga pangailangan mo pa, mga pisyo mo pa. Alam mo na, malaki nga ang sahod mo pag mali din ang ginagawa mo. O mali ang mga ginagawa natin, guys. Example lang ba, lesson in life lang, guys. Itong mga sinasabi ko. Hindi ko to paninira sa kanya. Direspeto ko rin siya. Pero ginawa ko siyang example, guys. Model na wala talagang bubungang maganda ang mga bisyo. Kahit sabihin mo pang, minsan-minsan lang naman isa-isa lang. Wala talaga yan. Kasi magka-create talaga ng problema yan. Mas maganda na mag-vegetarian, di ba? Mag-ipon. Unahin mo yung pamilya mo kahit hindi naman nangailangan ng malaking pera. Tanti lang na makaprovide lang ng tama. Hindi ka magkasakit. At may time ka sa pamilya mo, asawa, di ba? Yun lang din po, guys. Yun ang iniwasan ko na maganda talagang may pera talagang marami. Para samahan ng babae sa akin at samahan at pagnegosyo. Hindi siya matintal na malungkot siya. Nandito ako. May pera din. Hindi siya maghanap ng iba. Ako lang talaga. Kasi iba lang talaga ako. Walang papareha sa akin. Sa utang ko wala. Ganun lang po, guys. Ang may example ko lang po sa inyo na huwag kang mag-expect. Huwag tayo po mag-expect, guys, na how to overcome challenges in life. Kasi kahit anong sabi ko, advice ko dito, kung hindi mo susundin ang mga bisyo, guys, na hindi mo iiwasan yan at lagi mo ipapatuloy yan, mapareha lang tayo, guys, sa story ni Deacon Jake Rosales. Naawa ko. Pareha tayo. Natatakot ako, guys, sa nangyari sa kanya. Kasi pag sasabu ka, magdodroga ka, or mag-inom ka, mag-alak, magsakit ka sa atay,
magkakaubo ka. May mga sakit talaga yan. Yun ang mga substance na nakakasira. Huwag natin hintayin na. Kasi paggawa pala ng droga guys, gasolina na yan, abnormal yan ng mga substance. Ako, bakit ako may selenite? So itong drugs ko, drugs na natural. Ididikit ko lang sa balat, sa skin ko, lalakas na yung katawan at isip. Selenite at saka yung butya na bulalakaw. Bato na lang ako guys, bracelet na lang ako. Ito yung parang therapy ko, drug ko. Compare sa magsasabo ako doon, magsisigarilyo. Selenite, S-E-L-E-N-I-T-E. Bracelet, hindi lang yung bato. Kasi ang bato kasi madaling masisira. Tignan natin sa next video. Yun lang po guys, na maganda talaga ang ligtas ang may alam. Kasi ito na lang, bato na lang sa akin, bracelet na lang kaysa magdodroga ako. Hipokrito, wala ganito, pero may tahimik ka pero may mga droga, shabu, sigarilyo, anak-anak. Hindi talaga normal yan guys. Isasabi ng mga doktor, hindi talaga yan normal. Sad to say, sakit lang pakinggan. Pero ang sinabi talaga ng doktor, hindi talaga yan advisable na yun dapat ang gagawin. Kasi magkakasakit talaga tayo. Whether you believe it or not, kahit planeta pang ibigay mong pera sa doktor, kung hindi natin iinom sa prescription ng doktor at umiinom ka at sumusunod ka sa bisyo mo, hindi talaga magagaling sakit mo, maghintay na tayo ng kamatayan. Okay? Yun ang sinasabi ng doktor guys, na avoid all bisyo. Iwasan ang lahat ng karne na masasama, sobra-sobra. Mantika, tinapay, anything sobra. Okay? How to overcome challenges in life guys. Patuloy na tayo sa ating series 5. Thank you po. Papakita ko yung selenite guys. Ito. Yung raw niya. Okay, thank you po.